This program is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Yan ang PCSO Mapagkalinga. A pleasant good afternoon everyone. Welcome to our program, Real Lives Real People. Ako po ang inyong lingkod na si Jo Salcedo. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programa tungkol sa kwento ng totoong buhay ng dalawang lalaking may iba't ibang propesyong tinahak at naging matagumpay. Di lamang para sa sarili kundi para na rin sa ibang tao. Ang bawat Pilipino ay may kwento, kanya-kanyang kasaysayan at iba't ibang karanasan. Ngayong hapon, matutunghayan natin ang kwento ng buhay ni Councilor Ronnie Ludovica, kasalukuyang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Lungsod Quezon at ex-officio member ng Quezon City Council. Samantala, ibabahagi din namin sa inyo ang buhay negosyante at pagiging isang punong barangay ni Thelma Lim mula naman sa Barangay 310 Zone 31, District 3 ng Lungsod ng Maynila. All that and more is what you will witness here on our program, Real Lives Real People. Susunod na po ang kwento ni Councilor Ronnie Ludovica sa aming pagbabalik. Serbisyong tapat, ito ang paglalarawan kay Councilor Ronnie Ludovica, kung saan na kumakatawan sa 142 barangay sa lungsod ng Quezon at barangay captain ng Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Isa po ito sa mga pinakamalaking barangay sa ating lungsod. Isang araw sa buhay ni Consi. Ito ang ating tinutukan at inalam natin ang mga ginagawa at pinagkakaabalahan ng ating public servant. Dumayo rin kami sa barangay hall ni Konsehal Ronnie Ludovica araw ng Lunes sa flag ceremony kasama ang kanyang mga constituents. At dito namin nakita ang mga taga-suporta nito. Masayahin, madasalin at mapagmahal, lalo na sa mga senior citizens na nagpakitang gilas pa sa kanilang aero dance exercise na isinasagawa 4 na beses sa isang linggo. Samantala, narito si Councilor Ronnie Ludovica at ang kwento kung paano ba siya napasok sa larangan ng politika. Ni siya guni-guni, hindi ko maisip kung papasok ako sa politika dahil ayaw ko yan eh. Dahil unang-una, ang hanap buhay ko, conflict ko conflict sa pagiging isang politiko at sanay ako na ako hinihingian ng politiko eh. At, ang father ko lang talaga actually yung naging kagawad dito sa barangay namin. At the same time, siya yung frustrated na maging kapitan ng barangay. Twice siyang tumakbo sa barangay election na ako gumagastos, milyon-milyon na ginagastos ko. Hindi ko na nanalo. Lately, nung magkakaroon na naman eleksyon ng 2002, may sakit ang father ko. Nung dying yung father ko, ang eleksyon is May, dying ang father ko ng January. So, bago siya namatay, nakiusap siya sa akin. Sabi niya, anak, baka pwede yung pangarap ko maging kapitan, ito pagpatuloy mo. So, pinagbigyan ko naman. Pero gusto ko rin linawin na bago ako pumasok sa politika, yung pagiging waiting lord ko, natapos yan nung ako'y graduate ng Couples for Christ. Ang Couples for Christ lang ang
ika ang nakapagpahinto sa mga illegal kong gawain. Yun ang naging dahilan ko, kaya pumayag din ako na kumandidatong kapitan, pero walang bongga. Wala, lakad lang kami, talagang house to house, walang materyales, walang mga extra nga ginagastos, hindi nagbo-vote buying. So mapalad naman at na sinuwerte ho tayo, nanalo ho tayo. Nasaksihan din natin ang ginanap na public hearing sa Quezon City Hall kung saan pinag-usapan ang pagbabawas ng paggamit ng plastic sa mga barangay sa lungsod Quezon. Ito'y pang-second na public hearing na namin. Dito kasi sa lungsod Quezon na kailangan i-balance namin kasi kami yung tinatawag na business-friendly city. So, pinakikinggan namin lahat ng sektor, particularly yung tatamaan kasi rito yung mga plastic manufacturer. Kaya nandito sila para naghahain din sila ng alternatibo kung anong the best way na hindi rin sila masyadong masasaktan. So open ang lahat ng discussion sa lalong mapapaganda ang ating proposed ordinance. Particularly ito na yung huling public hearing namin, and then i-deliberate na namin to for approval sa plenary. Yes, may mga points na nire-raise ang mga plastic manufacturer kasi nag-invest nga rin naman sila ng malaking halaga para sa kanilang pamumuhunan. Kaya lang talagang kailangan na rin dahil yung environment natin, nakikita naman natin na talagang naapektuhan na tayo sa ating climate change at hindi naman lingid din sa inyong lahat na ang plastic ay isa rin sa nakapagpapabara ng ating mga kanal at nakakadulot ng ating pagbaha. Pero hindi namin naman pinopromote na papalitan yung plastic ng papel kasi alam din namin na ganun din ang katumbas nito. Kaya nga amin ay nire-regulate lang kasi sa ibang bansa naman na ang paggamit ng plastic din kahit ikaw namimili talagang binabayaran na rin Kaya dito para matuto at ma-implement nagpo-propose kami ng environmental fee na kung sino man ang gagamit ng plastic magbabayad ng 2 pesos. Yes, para siguro sa pamamaraan noon maunti-unting mababawasan. Bagamat hindi pinangarap na maging lingkod bayan, pinalad siyang manungkulan dahil na rin sa suporta at tiwala ng kanyang mga kabarangay. Nung unang naging kapitan ako rito, magulo yung aming barangay. Ito yung tinatawag na Little Tondo. So kailangan ng personal mong pamamahala at personal mong pag-aalam sa lahat ng aspeto. Kaya kami ho ay 24 oras na naglilingkod na ipinararamdam namin na may barangay, may kapitan na pwede nilang asahan. At malaking bagay yung aking mga pinagdaanan at ang aking mga karanasan sa pagpapatakbo ko sa barangay. Napakinabangan ko ang aking dating pagiging sundalo. Naiintindihan ko yung mga gawain na kung paano i-maintain na ang peace and order. Dahil doon ay naramdaman ko at personal kong nakikita ang kahirapan at ng mga tao. At alam ko ang mga dahilan kung bakit nakakagawa silang masama. At yun ay binibigay ko ng suporta. Pag ikaw ay nagnakaw ka dahil sa pamilya mo, minsan tinatawag ko pa yung complainant, inaareglo ko pa. Pinakikiusapan ko dahil nagnakaw para lang sa pamilya. Tapos binibigyan ko lang puhunan para magbagong buhay. Marami tayong natulungan na ganyan. Pero kung ikaw ay nagnakaw ka, nanakit ka ng tao para lang sa bisyo mo, yung pinararamdam ko yung kamay ng batas doon. At unti-unti, naintindihan nila. Sabi nga, stricto ako doon sa ayaw sumunod at ayaw magbagong buhay. At nakakaunawa tayo sa mga nagugutom dahil dinanasan din naman natin yung gutom nung araw Kaya sabi ko nga, wala namang ibang nakakaintindi sa mga taong naghihirap kung hindi yung galing ka sa hirap. Walang nakakaintindi sa taong naging masama kung hindi ikaw ay nadanasan mo rin ikaw ay naging masama na gusto mo magbagong buhay. So, ang katuwiran ko naman dito, simple lang. Ang gustong magbago, suportahan natin. Pero yung ayaw magbago, ay wala kang karapatan na purwisyuhin
ang mga taong nabubuhay lang dito sa barangay namin. Sa taong 2013, matatapos ang kanyang 3 termino bilang barangay captain at konsehal sa loob ng 3 taon bilang ex-officio member ng Quezon City Council. Suportado rin siya ng kanyang pamilya, asawa at ang kanyang 3 anak na babae. Yeah, ako, very supportive ng pamilya ko. Lalo na yung first term ko. Almost umuwi ako sa bahay mga alas 2, alas 3 ng madaling araw. Wala silang angal at dahil nakikita nila at saka nakita nila yung transformation ng barangay. Very supportive sila. Pero siyempre nung habang tumatagal ang panunungkulan mo, may improvement naman eh. Yes. Kaya nitong medyo may improvement at ngayon last term ko na I see to it na every Sunday is my family day. Wow. Kumakain kami, nagsisimba kami, nanonood kami ng sine, yung normal na ginagawa ng isang ama sa kanyang mga anak. Kasi ako, 3 anak ko puro babae. Wow, kaya pala po wala po pwede magmana maging Kaya swerte ko nga dahil may asawa ako na sinusuportahan ako, hindi nagbubunganga, hindi nagpupunta ng barangay, hindi nakikialam ng barangay. Talaga po? Yun siguro yung isa ring katangian ko na kung bakit mataas ang respeto sa akin dahil walang nagdidikta. Sa aking pakikipagkwentuhan, nalaman ko na ang lahat para ng mga kapitan sa Lungsod Quezon ay miyembro ng Armed Forces of the Philippines Army Reservist o Laang Kawal. Ang kapitan kasi kailangan talaga na magkaroon ng military background. So nung may nag-organize sa amin na mag-reservist, yung si Barangay Captain na New Era, na dahil retired colonel din yun. So, hindi kami nagdalawang isip at ang mga kapitan. Actually, aktibo ang mga kapitan sa reservist. Lalo na yung sa may City Hall, meron kaming sariling din sa reservist dun na merong activities lagi na every Saturday na ginagawa ron. In terms of massive information dissemination with regard to the peace and order problem, malaking bagay ang naidudulot sa isang kapitan pag ikay membro ka ng reservist. Particularly doon sa mga problem barangays. Aminin naman natin na ang mga barangay before ay infiltrated. Yes. At will orient din naman kami. So, kailangan talaga na magkaroon kami ng kaalaman para alam namin kung paano makatulong. Dahil kami naman may mga police power kami. Vested yan sa local government code na ang barangay captain ay may police power. Yes, sir. At entitled na kami na magdala ng firearms sa amin sa area of responsibility namin. At hindi lang naman doon sa peace and order, pati na sa rescue. Okay. Yes, pati na sa rescue ngayon kasi ang Quezon City is under kami ng West Valley Fault Line din Tapos si Mayor, palibasa, reservist din. Yung lahat ng reservists ay tinatap doon sa mga rescue. At kaya tinitrain din kami doon sa mga disaster. The prevention at mitigation. So malaking bagay dahil yung disiplina ng isang sundalo, pag ito'y ipinamahagi mo, malaking mababawasan ang sakit ng ulo ng namumuno sa barangay at namumuno sa lungsod Quezon. Ako isa lang ang susi ko ang magsabi ng katotohanan sa tao. Ang pag-amin pag ikay nagkakamali at pag nagsasabi na ako'y pasensya na kayo, ako'y tao lang, hindi perpekto, nagkakamali. Para gusto niyo ako maging perpekto, tulungan niyo ako, sabihin niyo sa akin anong mali, sabihin niyo sa akin kung ano gagawin natin para ito ay magiging maganda. Kaya ako bilang isang barangay official, nananawagan ako sa lahat ng nasasakupan ng barangay. Hindi ko kaya solusyonan at ibigay sa inyo lahat ng pangangailangan nyo ng sino mang magaling na kapitan, at sino mang magaling na mayor, at sino mang magaling na presidente kung wala ho yung tulong nyo. Nasaksihan natin ang pagmamahal at suporta ng kanyang mga kabarangay at constituents. Ito marahil ay dahil sa nakikitang tapat na serbisyo niya at dedikasyon sa kanyang trabaho. Keep it up, Councilor Ranulfo Rani Ludovica, and may you be blessed with more in doing service to your fellow men as you put God first in everything that you do. Congratulations!